Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, sinupalpal po ng isang abogado po mga kabida. Ito hong si Attorney Claire Castro po mga kabida. Dito ho sa kanyang ibinidang mga barangays daw na idiniklara po ng Philippine Drug Enforcement Agency na drug-free mga kabida. Okay? Kung maalala po ninyo nung nakarang mga araw po nagkaroon po ng press briefing diyan po sa Malacanang Palace kung saan po ay ibinida po ni Undersecretary Claire Castro po ng Presidential Communications Office ito hong achievement po ng Marcos administration pagdating ho sa kampanya laban sa illegal na droga. Doon ho sa kanyang mga figures na ibinigay sa Malacanang press corps po mga kabida, kabilang po doon yung numbers of barangays na sinasabi ho na declared as drug-free. In fact, yung figure nasa 4,027 daw sa buong Pilipinas na mga barangay na idineklarang drug-free mga kabida ng PDEA. Okay? Narinig po ito ni Attorney Mike Operario po mga kabida. Nung narinig po niya ito, yun. Naglabas po siya ng video kung saan po ay sinupalpal po niya itong figure po ni Attorney Claire Castro. Mantakin nyo kung ikukumpara mga kabida yung figure po ng Marcos admin for the last 3 years sa achievement po ng Duterte administration. Natapos po yung Duterte administration noong 2022 po mga kabida. Nasa 26,000 mahigit po na mga barangay sa buong Pilipinas ang idineklarang drug-free po mga kabida nung time na yon. Tapos dito tuwang-tuwa na po ito hong Marcos administration sa 4,027 na mga barangays lang na naideklara for the last 3 years. Eto, pakinggan muna natin ito hong mix na clips ng video ni Attorney Claire Castro at saka yung reaction po mga kabida ni Attorney Mike Operario. I-courtesy lang po natin ito doon ho sa nag-mix po dito sa video na ito mga kabida. Narito po, pakinggan po natin. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike. At napanood niyo ba yung huling press briefing ni Yusek Claire Castro na buong pagmamalaki niyang sinasabi na 4,027 barangays na daw ang naideklarang drug-free. Wow! Bravo! Ang hindi niya sinasabi sa inyo, noong 2022, bago bumaba si Rodrigo Duterte, ay nasa 26,000 mahigit na po ang barangay na deklaradong drug-free, which is about 76% of all barangays sa Pilipinas. Meron tayong mga around 42,000 na barangay. So yung 4,027 na ito, na sinasabi ni Claire Castro, is only about 10% of all barangays. Noong 2022, meron tayong 76% of all barangays that are drug-free. At ngayon, yung 76% na yan, 10% na lang. Pero tuwang-tuwa pa silang idinideklara. What is there to be happy about? What is there to be proud about? Imposible namang hindi nyo alam yung datos at statistics bago kayo nanungkulan o nung natapos ang termino ni President Duterte. Ang datos na galing mismo sa bibig ninyo ang nagsasabi that our war on drugs is not improving. We are regressing. At hindi namin kailangan ng datos na yan para makita namin ang katotohanan. Kami na nandito sa ibaba at sa mga barangay, kitang-kita natin kung papaano ang pagkalat ng droga ngayon sa ating lugar. Yung mga dating hindi na natin nakikita na proliferation ng drugs sa ating mga barangay, eto na naman, balik na naman siya sa dati. Pero bakit naire-report pa nila ito? Well, they're trying to sugarcoat the bad news. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo.
Ayan po. Tuwang-tuwa po, ano? Ito hong si Yusek Claire Castro po makabida nang ibinalita po niya ito hong achievement po ng Marcos admin pagdating ho sa illegal o anti-illegal drug campaign po, ano, mga kabida. Eh, hindi po niya alam na kung tutuusin, 10% lang po yung 4,027 na mga barangays kung ikukumpara dun ho sa 76% po, ano, ng mga barangay sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na idineklarang drug-free po ng PDEA, ano, mga kabida. Okay? Eh, malinaw po na mediocre lang po yung achievement. Ay, hindi nga, mediocre eh. Hindi nga umabot sa average eh. Okay? Napakababa po eh. Kung ikukumpara po natin, mga kabida, no, sa 76%, sa 26,000 barangays, mahigit, ano? Na achievement po ng Duterte administration po, mga kabida. Ano po? Now, ang tanong po dito, bakit po nila ginagawa po ito? Bakit ibinalita po? Bakit proud na proud ito hong Marcos admin na umabot po ng 4,027 ng mga barangays? Yung kanila pong naideklara daw na drug-free, mga kabida. Eh, para bang sinabi po ni Attorney Mike Operario na sugarcoating lang daw po ito, ano? Doon ho sa bad news. Ano po yung bad news? Bad news po na hindi po nag-improve yung kalakaran po ng illegal drugs sa Pilipinas, mga kabida. Sa halip po na mag-improve, eh, nag-regress. Okay? Umatras po, ano? Mga kabida. Mantakin nyo, ha? Sa 3 taon lang po, ano, ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, nasa 4,027 lang na mga barangays yung naideklarang drug-free. Diba? Oh, yung natirang 24% out of doon ho sa 76% na declared drug-free nung panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po, mga kabida, ano po. 10% lang po, ano? Sa bagay, meron pa pong 3 years ang natira po, ano, ng Marcos administration. Pero kung susumahin po natin, kukunin po natin yung average po, eh nasa 10,000 plus lang po, or shall we say 12,000, pinaka mataas na po yung mga barangays na pwede hong ededeklara po ng Marcos admin na drug-free po, mga kabida. Napakalayo kung ikukumpara dun ho sa 26,000. Ano? Tapos masaya na po sila dito, ano po, mga kabida. Imposible na hindi po nila alam yung figure nung bumaba po ito hong si dating Pangulong Duterte po, mga kabida, bilang Pangulo po ng Pilipinas. Eh, sigurado po ako, alam po nila yon. May datos yung Philippine Drug Enforcement Agency po dito, ano, mga kabida. Tapos nung ibinalita po, ano, ni Undersecretary Castro sa Malacanang press corps yung numbers of barangays, pangalan po ng mga barangays, location po niyan, eh, hindi nga niya maibigay po, ano, nung tinanong po siya ni Miss Eden Santos. O, kulang-kulang yung kanya hong impormasyon, ano, mga kabida. Basta lang, ang importante, makapagbigay ho siya ng datos. Oo, yun yung obserbasyon po doon, ano, mga kabida. Basta lang, makapagbigay po siya ng datos na ito na po ang achievement po ng Marcos administration, ni hindi po niya alam na yung datos na yun, eh, kakarampot lang po kung ikukumpara po, mga kabida, sa mga datos nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po? O, di ba? So, yun yung masaklap na katotohanan po, ano, mga kabida. Ibinida ang isang balita, ang isang achievement. Okay lang sana kung nalagpasan po, ano, yung achievement po ng predecessor po, ano, ng Marcos admin. Eh, wala eh. Hindi nga umabot dun sa kahit na po 1/2 lang po, mga kabida, ano po. Diba? 10% lang, ano po. Sabi po ni Attorney Mike Operario po, mga kabida. Oh. Ano ang ipagmamalaki dyan? Yun yung tanong po. Maliban lang po siguro kung wala hong nakakaalam po, mga kabida, na yung 4,027, eh katiting lang po yun kung ikukumpara sa achievement po ng previous administration, ano, mga kabida. Basta importante lang eh, makapagbigay po ng figure, ano, okay lang po.
ako, wala po akong problema po dun sa figure, ano, mga kabida. At least, may ipinakita ang Marcos administration, pero hindi lang po sapat, no, kung ikukumpara nung previous administration po, mga kabida, ano po, no? Yun yung malinaw po. Hindi lang po sapat, mga kabida. Kasi hindi naman po talaga nila pwedeng i-twist yung figure, eh. Yung 26,000 mahigit, datos yun. Okay, may datos po yun. Okay, according to Mike Operario. Hindi po pwedeng baliwalain po nila yun, ano, mga kabida. How much more ito hong 4,027 lang po, ano, mga kabida. Diba? Para po sa akin, wala hong dapat na ipagmalaki, ano, ito hong Marcos administration pagdating ho sa anti-illegal drug campaign po, mga kabida. Kasi ho, batay sa obserbasyon, hindi lang po si Attorney Mike at siguro yung iba pang mga tao po, mga kabida, hindi ho bumaba ang supply ng illegal na droga sa Pilipinas. At mas lalo daw lumala po ito, ano, kasi ho, yung mga barangays daw, sabi po ni Attorney Mike Operario, na wala naman pong illegal na droga noon, ngayon bumalik, mga kabida. Itong figures lang po, ano? Itong figures lang po. Sapat na po yung batayan, ano? Nasa loob ng 3 taon po, mga kabida, 4,027 lang po ang naideklara po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Okay? Oh. Diba? Napakaliit. Napakaliit talaga kung ikukumpara sa datos po ng previous administration, mga kabida. So palpal po. Ito hong si Attorney Claire Castro po, mga kabida, dito ho sa kanyang ibinidang figure ng mga barangays na sinasabi ho niyang naideklarang drug-free po ng Philippine Drug Enforcement Agency, mga kabida. So yan lang po, para po sa inyo. Ano po ang inyong masasabi ho dito? Opinion, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.